palasyo ni Don Pedro, luluubin na ng pulisya at doon madidiskubre nila na may mga menor de edad talaga. Ika nga pag may usok may apoy. Sa mga maiinit na tagpong inyong nasaksihan, tila kailangan na ngang apulahin ang nagbabagang apoy sa loob ng Palasyo Don Pedro. Kabalikat ang grupong aksyon agad ng Department of Social Welfare and Development at ng Women's Desk ng Lungsod ng Makati. At sa tulong ng mga pulis Makati, pumasok ang investigador at isang asset ng Women's Desk. Habang ang buong team naka-alerto. Pagpasok ng dalawa, muling napatunayan ang kalakaran sa loob ng Palasyo Don Pedro. Ang mga sumunod na eksena ang nagbunsod para sumugod ang mga operatiba at ang investigador. Ito ba? Huli sa akto ang akbang pagbibigay ng malaswang serbisyo. Dali-daling pinagbihis ang dalaga. Lumantad pa ang ebidensyang ito. Excuse me po. Ang ibang mga kwarto naman tila dinaanan ng bagyo nang makatakbo ang mga babae at mga parokyano. Pero hindi nila naisahan ang aming grupo, kaya ang showroom napuno. At sa pambihirang pagkakataon, ang mga nasagip na kababaihan tahimik na naghigbian. Sa gitna ng operasyon, napag-alaman namin ang babaeng nahuli sa akto ay ang mismong minor de edad pala na target sa gipin ng grupo. Sa tala ng Securities and Exchange Commission o SEC, ang may-ari ng Palasyo Don Pedro ay isang kumpanya nagangalang Show Syndicate Corporation. 32 kababaihan ang nasagip ng mga otoridad. Kasama pa ang 3 empleyado ng establishmento. Lahat isinama sa opisina ng pulisya. Ilang beses na to? Siguro, mga pangatlo na to. Madalas ho? Gano'n na ho katagal yan? Ito taon Don Pedro? Matagal na yan. Matagal na yung Don Pedro. So pag na-read kuya, bumabalik ulit? Oo, yan. Diyan na sila uli. Mahirap na magsalita. Baka may maano tayo eh. Sa media tayo eh. Isa-isang kinuna ng pahayag ang mga dalagang biktima. Si Gina ayaw pa rin umamin sa tunay na edad niya. Pero naroon ang mga dentistang mag-iestima ng mga edad nila. At naku, kasama si Gina at 7 pang dalagita, natuklasang posibleng menor de edad nga. Yung 8 ang lumalabas na minor. Pero hindi naman natin sinasabing minor talaga kasi minsan nagkakaroon din ng delayed ang eruption ng mga ngipin. Based lang yun sa aming findings na nakita. Hindi man inamin ang totoong edad nila, pumiyok naman sila tungkol sa kanilang serbisyo. Pagmamasal. Tapos, ano yung extra service na usually na ino-offer ninyo? Nasa customer naman yun eh. Wala naman sa amin yun, hindi naman namin sila pinipilit. O yung live. Eh kung boyfriend na nila yung yung gisave, di pwede na. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang may-ari ng Show Syndicate Incorporated pero nabigo kami. Isang madam kung tawagin ang dumating sa opisina ng palasyo pero tikom din ang kanyang bibig. Pero hindi ligtas sa mga may-ari ng Palasyo Don Pedro sa asunto. Since kasi yung minor yung traffic person, pwede siyang pumasok sa qualified trafficking. Yung qualified trafficking ay may parusa siya na habang buhay na pagkakabilanggo. Tapos meron siyang penalty na mula 2 million hanggang 5 million pesos. Tapos dun sa kumpanya na magkakaroon ng final judgment na sila ay nag-engage sa trafficking in person, syempre, nandun din sa batas na ika-cancel yung kanilang business permit at hindi na sila maaaring makapag-operate pa. Masigasig ang operatiba. Higit pa sa kasong prostitusyon ang isasampa para hindi magmistulang moro-moro lang ang hulihan.
Matapos imbestigahan, pinakawala na ang mga babaeng nasa hustong gulang. Samantalang ang 8 minor de edad ora mismo inilipat sa Social Development Center ng DSWD Makati. Kinabukasan, binalikan namin ang mga dalagita. Ito kasi ang araw na makakaharap nila ang kanilang mga magulang. Sa tanggapang ito, bumuhos na ang damdamin. Hayaan nyo na yung ilang araw nilang nandito, nakakapag-isip sila, tama ba yung ginagawa ko? Bakit ba nandito ako sa lugar na to ngayon? Hindi ako makakain ng gusto ko, hindi ako makapunta sa gusto kong puntahan. Bakit ako nandito? Dahil may ginawa akong mali, kaya ako nandito. At ikaw, mami, bakit gusto mo nang iuwi ngayon yung anak mo? Sige po. Baka mo maganda yung rason mo, pauwiin ko yung anak mo. Kasi ma'am, baka po mahirapan mo siya na wala po siya sa sarili niyang bahay. Siyempre, bago po yun. Doon mo ba sa trabaho niya sa palasyo ay nasa sarili siyang bahay? Kung may pagkakataon na gusto niyo po ba, ipakita namin sa inyo yung mga video na nakuha nila kung ano yung ginagawa ng mga kamag-anak ninyo doon sa loob. Baka ho hindi ninyo kayanin. Nung una, hindi makapaniwala ang mga magulang at nobyo ng mga batang biktima. Isa sa mga kamag-anak na dumating ay pinagbintangan pa ng mga dalagita na nagsumbong daw sa otoridad. Hindi kita ka-level eh. Kasi hindi kita ka-level. Hindi kita ka-level. Bakit? Ikaw, sino ka? Malapit sa akin ha? Pero kumalma rin ang lahat. Sa huli, nakapagpaliwanagan at nagkaintindihan. Hindi namin po muna sila pwede iparelease sa inyo. Kung sa mag-undergo sila sa amin ng counseling, under investigation po ang lahat. Nagpaalam na ang mga mahal sa buhay. Habang ang mga dalagitang ito ay maghahanda para masubukan ang tibay ng katarungan. Sino bumaril sa mama mo? Sino? Halika, turo mo. Sino bumaril? Siya? Susunod! Kumalinigo si mama. Pinanot mo na, pinanot mo? Sir. Hindi mo sinulog? Hindi, sir. Saan mo pinanot? Sako, sir, sako. Sako? Anong kulay? Puti, sir.